Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong panibagong pagbibigay ng warning ni NBI Director Matibag as if winawarningan niya ang Senado o ang mga senador na wala daw makakapigil at hindi po nila tatantanan ang pag-iimbestiga sa mga sangkot sa anomalya pero nakatutok lang sa Southeast Asian Games na ang direksyon ay para buligligin at bulabugin si Senator Alan Peter Cayetano dahil during that time si Senator Alan Peter Cayetano was the Department of Foreign Affairs Secretary noong 2019 bago po siya tumakbo ng maging senador siya noong 2019. Siya po ay, or tama ba, 2019 siyang tumakbo na senador o 2025. Siya po ay kabahagi ng Department of Foreign Affairs bilang pinuno nito, mga kababayan. At malinaw na siya ang pinapatungkulan ni Director Matibag ng NBI nang sinasabi niya that the issues related to the infrastructure programs sa pagbubuo ng mga facilities na gagamitin sa Southeast Asian Games, may nakita daw siya na mga dahilan na ito, mga kababayan, ay malinaw po na mayroong epekto o mga kaakibat na issue ng korupsyon, mga kababayan. Pangalawa, mayroon pong dito na ipinakita siya na mga pati pagkain o kaya mga pag-service ng catering kinakalkal na niya. Pero sasabihin niya na hindi daw siya sangkot sa paghahabol o gagamitin ito sa bingatibo na paraan upang si Direktor Matibag ay magkunwari na inosente siya at gumagawa lang siya ng kanyang gawain na si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi naman niya target talaga. No, ganun po ang nilalayon ni Director Matibag na ipalabas, no, as if si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano ay nagre-react lang, nag-o-overreact na wala namang basihan. Pero kung titingnan po natin ang mga naunang pahayag ni Director Matibag, talaga pong gusto niyang tibagin si Senator Alan Peter Cayetano. Gusto po niya na gamitin ang kanyang poder, and of course, he cannot do that all by himself without the blessings and without the authority and command na ibinaba ni Marcos sa kanya na, sige, tirahin mo na yan. Makulit yan si Alan Peter Cayetano at magkapatid na yan. Although ang unang target na imbestigahan ay si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. At dahil dyan, nag-react siyempre ang magkakapatid, no? Kasi at the height of the impeachment trial, kung saan po halata naman na ang makikitang mga pahayag on the part of Senator Alan Peter Cayetano lalo na ay nakakiling sa Duterte political camp, no? That we cannot downplay. Ganon din po sila Tito Soto at ang 12 Judas or 13 Judas na tinatawag ng mga netizens na sila naman po ay tali sa liig, hawak sa ilong ni Marcos. O di po ba? So, well, at the end of the day, the impeachment trial and the conviction or no conviction decision in the impeachment trial ay hindi po yan pwede na hindi maging isang political decision. Ibig sabihin po, ang anumang acrobatics at mga intramurals pertaining to legal and prosecution presentation, magandang pakinggan, magandang tingnan. But at the end of the day, yan po ay babalik pa rin sa mga senador ang paghuhukom kung ipapakonvict si Sara Duterte by a required minimum of 2/3 votes of all the members of the Senate, as clearly pointed out in the provision of the Constitution, which means 16 senators po yan. Kung makukuha ba o hindi, yan ay may halo ng
political loyalty and political orientation. It's not just about the evidence or the no evidence. It's not just about the tactics and the strategy of the prosecution and the defense. It's more about the political orientation and yung political bias na bit-bit-bit-bit ng isang senador kung ano ang kahihinatnan ng boto nila. Hindi po yan maitatanggi. Yan ang historical truth, yan ang objective facts that the impeachment, at the end of the day, ang resulta ng trial ay depende po sa kung ano ang loyalty, direksyon, orientation, at ang bit-bit na interes ng senador sa politika at kanyang karira sa politika. Ganyan naman talaga yan, Hindi naman yan maitatanggi. But of course, the decision will be also evaluated on the basis of public opinion. Kaya nila tinitingnan yan kung ang gagawin nila ba ay may impact sa public opinion, may backlash, o may negatibo na ibabalik sa kanila kung hindi lang politika ang i-consider nila. Pero mabigat yan ang politika talaga. Kaya nga minaniobra ni Marcos na ang Senado ay mapaluhod niya ang mayoriya ng mga senador nang sa ganon mapabaon niya sa limot at hindi na umusad ang tunay at tama at totoo na Senate Blue Ribbon Committee investigation upang hindi makalkal ang malalim na katotohanan pa at maibubunyag ang pagiging mastermind ng mga sangkot na ang itinuturo si Marcos at si Romualdez as per evidence and testimony kagaya ng mga ginawa na pagbubunyag nila Ginoong Saldico. Kaya ayaw niyang pag-usapan yan. Kaya dapat lumuhod ang Senado at hindi dapat ito bahagi ng isang institusyon nakakalkal ng katotohanan na maglulubog sa administrasyon ni Marcos. Kaya napakulong si Jinggoy Estrada, napakulong si Senator Marcoleta at nagtatago si Senator Bato de la Rosa upang umiwas sa bugos na pag-aresto sa kanya sapagkat bahagi ito ng disenyo ng atake sa Senado ni Marcos. Kaya ngayon, itong binabanggit ni Matibag na hindi daw siya namimersonal, wala siyang sinisingle out, yan po ay, ang tawag dyan, bullshit. Ebak ng kalabaw yan. Ang kwentong katawa-tawa ni Matibag. Ngayon, sabi niya, tingnan natin kung ano ang gagawin nila, referring to the group of Senator Alan Peter Cayetano, kung itutuloy ko ang investigasyon tungkol sa mga anomalya noong 2019. Ngayon, lumutang po itong pangalan ni ngayon ay acting DPWH Secretary at one of the trusted cabinet men ni Marcos, si Vince Dizon, na kasama pala ito sa key persons di umano doon sa issue na gustong imbestigahan ni Matibag patungkol po sa Southeast Asian Games. At ngayon ay nagdeklara kaagad ang ombudsman. Wow, group effort talaga ha. Boyeng Rimulya, sa kanyang deputy ombudsman at tagapagsalita na si Miko Clavano, sinabi niya na imbestigahan na po si Secretary Vince Dizon and he was cleared already. Kaya the investigation will now focus and will single-handedly be executed by Matibag towards Alan Peter Cayetano. Yan ang katotohanan. And without any display ng patumpik-tumpik na mag-alangan pa tayo, targeted si Alan Peter Cayetano to be the next Marcoleta and Jinggoy Estrada na ipapakulong. And that is the real objective and intent of Matibag kung bakit niya ina-announce sa media ang kanyang ginagawa o gagawing investigasyon at of course, ang direksyon niyan, magsasampa na naman ng framed-up cases o gawa-gawang kaso. Non-bailable plunder na naman ito at bingo sa Sandigan Bayan, wala pa 2 araw, 3 araw ay may warrant of arrest ka na, kulong ka na kaagad. Yan po ang target dyan talaga. Kahit ano pa ang sabihin ni Matibag na palusot, hindi yan makakalusot. This is a targeted, deliberate, and categorical attempt to paralyze the independent block of the senators
led by Alan Peter Cayetano in order to sustain yung political demolition against them by removing the physical participation of senators like Alan Peter Cayetano and Rodante Marcoleta and Jingo Estrada and Bato de la Rosa, who are perceived to be, but totoo naman yun, aligned to the Duterte political camp. And that is the main reason kung bakit ginugulpi-digulat ni Melvin Matibag si Senator Cayetano ngayon. At mukhang doon papunta ang kanyang direksyon na sige pa, sino pang gustong magtapang-tapangan dyan at kayo ay may kalalagyan kapag ako ang humataw sa inyo. Yan po ang ibig sabihin ng pananakot na mga pahayag na ito ni Direktor Matibag. Kaya tama lang naman na ito ay maibunyag at labanan into the realm of public opinion and into the information spectrum na hindi dapat tumahimik dito si Senator Alan Peter Cayetano at ang ibang mga senador pa na nasa independent block right now, no? I think ang natitira na lang sa kanila is siyam na lang po sila na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. They should speak up. Si Bongo, ang magkapatid na Villar, si Senator Amy, si Senator Robin Padilla, at sila po, no, Senator Loren Ligarda, dapat po silang magsalita at manindigan. And not only to defend another brazen and scandalous attempt of the Marcos government to silence the political opposition and those who are aligned to the opposition group in the Senate, like what Matibag right now is scandalously doing to attack or execute a psychological operations that may lead to actual establishment again of framed up cases upang talaga namang paluhurin si Senator Alan Peter Cayetano or ipakulong kung hindi mag-cooperate. Yan ay napakasama na gawain. That is not just simply a political, dirty demolition operation. It is a very scandalous, notorious action on the part of the executive na bastusin at salaulain ang Senado bilang institusyon at bulabugin at supilin ang mga daloy ng impeachment trial na sa tingin nila na ipagtatanggol si Vice President Sara Duterte kapag nandyan ang mga kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano who can articulate on the Senate Impeachment Court ng pagtatanggol sa mga pangbabalhura na ginagawa kay Vice President Sara Duterte na ginagawa dyan sa loob ng impeachment court. So, there is nothing so scandalous on the issue of bringing chilling effect sa mga senador na hindi nagko-cooperate kay Marcos than looking at an NBI director na hindi nga kaya mag-imbestiga ng totoong issue ng flood control scam at ng mga idinulog sa kanila ng mga ebidensya, ng testimonya. Wala po siyang pakialam at walang ginagawa itong si Matibag na dapat yun ay mga high crimes, ang plunder at ang systematic massive corruption, lalo na sa 1.9 trillion pesos po na flood control scandal. Wala pong ginagawa na anumang seryosong hakbang si Matibag para gamitin ng NBI ang kapangyarihan at ang scope of network of capacity and resources ng NBI para mapapanagot po ang mga sangkot sa naturang trilyones pesos na pagnanakaw. And yet, magmamayabang siya ngayon na iimbestigahan niya ang Southeast Asian Games na anomalya at hindi daw sangkot ang kanyang emosyon dito, personal na bias laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Well, Director Matibag, tell it to the sardines. Nobody would buy out your cheap story of manipulated information style na pang psychological operation. Gimmick mo. Mga kababayan,
Mabuti naman po at lumalaban pa rin po si Senator Alan Peter Cayetano at naibubunyag niya sa taong bayan na hindi dapat tayo pasusupil at hindi tayo dapat tumigil na sulong ng ating pagtatanggol sa mga demokratikong institusyon ng ating bansa, kagaya po ng ginagawa ngayon na lantarang pag-atake ni Marcos at ng mga tauhan niya sa integridad at kalayaan ng Senado bilang isang pillar of institutional democracy na kailangan sana ng ating bansa pero wala na ngayon. Ito sana ay pang check and balance, ngunit wala na. Sinalaula na at binalahura pa ng todo ng mga tauhan ni Marcos Jr. Well, on Monday, sa Pilipinas, or Tuesday, depende, nakasalang na po itong si NBI Director Matibag na magiging huling witness di umano ng prosecution team ng House of Representatives sa kanilang kaso na grave threats, inciting to sedition, na para i-prove na mayroong betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution si Vice President Sara Duterte sa unang salang nila ng artikulo nila sa impeachment complaint against the Vice President. Inatras na nila ang at least 6 pang mga testigo na according kay Luistro sa kanyang panibagong kahambog-hambugan ng mga statement, enough na daw ang panghuling witness nila na si Matibag para titibagin si Vice President Sara Duterte. Yan ang kanyang binabanggit ni Luistro. Kaya ang huling alahas nila, jewel, jewel no? Ay ang pagsalang kay Matibag sa witness stand sa darating na Lunes or Martes. At titingnan natin kung papaano ang kanyang reaksyon at demeanor at kondukta sa loob ng impeachment court sa Senado kung makakaharap niya sila Senator Alan Peter Cayetano, sila Senator Pia Cayetano, at ang iba pang independent members of the Senate na hindi po nagpapahawak sa liig at nagpapatali sa ilong kay Marcos Jr. Tingnan natin kung aandar ang kanyang kahambugan at mga diskarte dahil pwede siyang ma-cite in contempt by the Senate Impeachment Court kapag babastusin niya at hindi niya igagalang ng tama ang mga senator judges kagaya po ni Senator Alan Peter Cayetano at ng iba pang mga senador, lalong-lalo na itong mga tinitingnan niya na Duterte-aligned senators o maka-Duterte na mga senador. So kapag na-cite in contempt si Matibag due to issue of attitude, behavior, and courtesy niya, na pwedeng mangyari yan kasi nga pikon ito si Matibag at nagtatapang-tapangan palagi ito kung kaya kanyang gulat-gulatin. Magugulat-gulatin ba niya sa loob ng Senado at ng impeachment court at impeachment trial sila Senator Alan Peter Cayetano at palalagpasin ba ito ng Senate Impeachment Court? Well, abangan po natin ang mangyayari, mga kababayan. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagsuporta ninyo kay Ka Eric at sa ating mga advocacy platform. Utang na loob ko po sa inyo ang patuloy na paglago ng ating channel at ng ating mga viewers through your support. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!